Good morning. Salamat po sa ating praise and worship. Sa pangakong malakas na palakpak para kayo. Salamat kay Lord at nandito ang mga anak niya. Sa family, kailangan ho natin na kapiling si Lord, pinakatagpo si Lord, presensya ni Lord, at panibagong lakas po kailangan natin. Sa panibagong linggo, na saan napakadaming hamon sa labas, napakadaming bigat, pasan, napakadaming nakakasihayo, nakakapanghina ng mga pangyayari sa labas. Kaya po, tama lang po na tayo nasa Panginoon ng umaga. Amen. Amen. Purihin niyo ng Panginoon Diyos. Si Pastor Val, ang ating head pastor, ay magligtas na nakarating mula sa hanggang bakasyon sa linggo. Amen. Welcome po ulit, Pastor. Pag ang head po ay pogi, ang senior pogi din. Opo. Kaya po ang mga anak ng Diyos, masasaya. Amen. Ang anak ng Diyos, buwan ng tumawag. Maraming daming nakikita po tayo. Opo. Pumingin ng Diyos. At ngayon po umaga, tutuloy natin po ang ating topic sa pagpapakikinig ng mensahe ng Panginoon sa buwan ng Setyembre. Ito po, extra mile. Extra miles ang topic namin yung month of September. Ang mga topic po natin na napakinggan ay outreach from more. Yan. So extra ho yan. Kailangan may extra ho na ginagawa sa mga outreaches natin. Pag-reach out pa po sa mga loved ones, kapamilya, reach out pa more para sa Panginoon. At ngayong po umaga ay prayer pa more. Pananalangin. Ang topic po natin, a prayer request na may gumawa ng mga extra mile. Ano po? Yung ating prayer. Nawa, marami pa po ito talaga request natin ng simbahan, lalo na ng Panginoon mula sa puso niya, na tayo po ay gumawa ng maraming extra mile na paglilingkod. Sabi po sa Mateo 5:41, nandiyan po yan, sabi po, and whoever compels you to go 1 mile, go with him 2. So dyan po galing yung ating topic for the month. Sabi ni Kristo mismo sa kanyang mga disipulo, sino man sa inyo ang magsabi, ito po yung mga sundalo, na po ang kanyang pinapatungkulan, na yung mga sundalo ay nirequest kayo na pasanin yung kanilang mga bagahes na dala-dala ng mga sundalo. At kayo ng mga servant na sumasabay slave sa kanila ay nire-request ng mga sundalo na pasanin ang kanilang mga pasan-pasan ng 1 milya. Gawin ninyong 2. Yan ay ibig sabihin ni Kristo. Ito po ay patungkol ni Kristo sa mga tagasunod niya, mga alagad, mga nakikinig at sumusunod sa Kanya, na ang habol-habol lang po ay pinapay, ang habol-habol lang po makakita ng himala. Pero dito po, sinasabi ng Panginoon ang tunay na sumusunod sa Kanya, ng mga lingkod niya, ay mayroong pasobra kung sumunod. Andalo ba kayo? Yes. Pasobra. Kaya na to, ang ating request, mga pinapalong kapatid, nawa may gumawa nito mula sa atin. Pasobra. Extra mile. Yes. Now, meron po tayong babasahin istorya sa Genesis chapter 24. Makinig po kayo o makibasa kayo sa akin. Babasahin ko po dire-diretso ito. Sabi po dito sa Genesis 24, matanda na noon si Abraham.
at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Sumumpa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka rito sa Kanaan pipili na pagpapangasawa ng aking anak na si Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuhan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw kong sumama ng mapili ko, sabi ni Elisa, sa Elisa ko to, maaari mo bang sa Isaac na ang pumunta doon? Tanong ng alipin. Verse 6, aba, hindi. Sabi ni Abraham, huwag mo papupuntahin doon sa Isaac. Tugon ni Abraham, nilisan ko ang tahanan ng aking ama, iniwan ang lupain ng aking mga mag-anak sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking langit. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw, huwag mong pupuntahin doon ang anak ko. Kaya inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng hita ng Panginoon niya si Abraham at nanumpang susundin ito. Verse 10, naghanda ang alipin ng 10 kamelyo ng kanyang Panginoon. Matapos kargahan ng maraming pangregalo, naglakbay siya patungong Mesopotamia sa lungsod na tinirhan noon, na lungsod na tinitirhan ni Nahor. Si Nahor po ay kapatid ni Abraham. Pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod ang mga kamelyo sa tabi ng balon ng tubig na naroroon. Sa gayong oras, tuwing nagkatapit hapon, dumarating ang mga babae para umigit. Kaya verse 12, siya nanalangin ng ganito. So itong ating linggong to ay pananalangin ng topic. Ano po? Siya nanalangin ng ganito. Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lahat. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon si Abraham. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigit. Ako po'y makikiinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niya uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong mga kamelyo, iyon ang sana ang babae handa ninyo para sa inyong alipin si Isaac. Sa gayon, malalaman kong tinupad na ninyo ang inyong pangako sa ating Panginoon. Ito po prayer ni Rizar. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin. Verse 15. Dumating si Rebecca na may pasan ng banga ng tubig. Siya ay anak ni Betuel at apo ni Milka na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Siya ay dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa kinunan ng balon, pinuno ang kanyang banga at umahon. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, maaari ba makiinom? Aba, sabi nito ni Rebecca, upo, sagot ng babae. At inalalayan niya ang banga habang umiinom ng alipin. Nang ito'y makainom na at sinabi ng dalaga, pag-iinumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo hanggang gusto nila. Ito po yung second mile. Extra mile. Ang nihingi lang po ay tubig, iinumin sa tao. Pero sabi ng babae, ng dalaga, ni Rebecca, iinumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo. Ilang kamelyo? 10. Isinalin niya sa painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalong hanggang sa mapainom lahat ng kamelyo. Tahimik na pinagmasdan ng alipin ang dalaga at inisip kung iyon na kaya ang sagot ni Yahweh sa kanyang panalangin. Sila, itong istorya ito puno ng panalangin. Yan. Andiyan ba kayo? Amen. Irarampa po natin itong istorya, ang buhay ni Abraham, na ama natin sa pananampalataya, ay puno-puno ng second mile, puno-puno ng extra mile,
Dito po sa Genesis, halimbawa ay Genesis 24, si Abraham po ay matanda na. Too old. Pero sabi sa verse 1 and 2, si Abraham ay pinagpalang sobra-sobra. Ano ba kayo? Pinagpala dahil siya ay punong-puno ng pananampalataya sa kanyang Diyos na buhay ng panahon yun. Ang lahat ng kanyang ginagawa dito na nangyari sa buhay niya, puno po ng second mile. At siya po ay pinagpala at nag-i-express po siya, nag-desire na ang kanyang anak na nag-iisa si Isaac ay magkaroon na po ng asawa. Ang kanyang anak po, si Isaac, ay nasa edad na po 40 anyos na, 40 years old. Sinong 40 years old dito? Ako po hindi 40. Si Isaac, 40 years old, at nangangailangan na ng pamilya, magkaroon ng pamilya. At isa pa po, kamamatay lang po, chapter 24 ng Genesis, kamamatay lang ng nanay, asawa ni Abraham na si Sarah. So si Abraham dito ay malungkot. Kaya tinawag niya yung kanyang trusted na chief of staff ng kanyang pamilya, ng kanyang bahay. At kinumisyon niya ito na tumungo sa kanyang mga relatives doon sa Mesopotamia, doon sa Haran na pinanganakan niya, nilakihan niya. Ano po? At yan po, nung siya po ay nakarating na doon, nagkinumisyon ho at nagdala ng maraming baon. Ano po? Nagdala ng maraming pasalubong. Si Rizar. Yan po, next picture. Yan. 450 miles na paglalakbay ang layo. 450 miles mula sa pinaguroonan ni Abraham sa Israel. Naglakbay patungo sa Mesopotamia. 450 miles times 2 in kilometer. Yan po yung mga more or less 900 kilometers. Ang layo. Ilang linggo ho yan? Ay ang nilakbay, ang gamit ng pabelyo. Yan po yung mga sabi ng komentarista ng Biblia, more than 2 weeks. 2 linggo na paglalakbay. Marating lang po yung mga kamag-anak ni Abraham. Yung po, well and good na karating si Elizar. Grabe, 10 na kabelyo ang dala. Siguro po mga 10 ding o 9 na assistant na sumasakay doon sa bawat kabelyo ang kasama ni Elizar. Sabi po rito, pagdating doon, what he did? He prayed. Maganda dito sa alipin ni Abraham, like amo, like alipin. Si Abraham ang panalanginin. Nandiyan ba kayo? Si Elizar ang panalanginin. At kung nalangin siya ng ganoon, na binasa natin kanina, tatayo po ako dito, Panginoon, sa balon. Dahil sa balon siya tumigil, iinom dahil pagod. At alam niya, tuwing hapon, darating ang mga kababaihan, iigil. Pag ako po ay humingi ng inumin sa babae, hihinga niya ng tubig. At kapag siya ay nagboluntaryo na hindi lang siya painumin pati ang kanyang mga kamelyo, sabi ni sa nawa siya na po ang para sa amo ko na si Isaac. Kayo ba nakaranas na mag-pray ng ganyan? Mga dalaga, nakaranas kayo mag-pray, mga binata. Hinahamon ba natin ng Diyos sa panalangin? O ang panalangin natin din nakarating sa kisame? Andiyan ba kayo? Amen. Pag manalangin tayo kagaya ni Elizar, ikilos ang Diyos. Sabi rito, hindi pa tapos siyang manalangin eh. Hindi pa tapos manalangin si Elizar. Andiyan na ang sagot. Sabi dito sa verse 15, hindi pa natapos ang kanyang panalangin. Dumating si Rebecca na may pasan ng banga ng tubig. Yan. Grabe. At ito nga po sa verse 19, ang ito ay makainom na si Elizar, yung alipin ni Abraham, sinabi pa ng dalaga,
Paiinumin ko na rin po ang inyong kamelyo hanggang sa gusto nila. Grabe, no? Hanggang sa gusto nila. Sino yung nila? Yung mga kamelyo. Dahil pagod nga mo sa pagka-travel, gutom at uhaw yung mga kamelyo. Ito po ang katotohanan. Nag-research po ako sa isang camel, kung 10 kamelyo, sa isang kamelyo po pala, malalaking hayop ko. Wala tayo dito sa Pilipinas nito, no? Wala. Meron pa tayong kamelyo, Carabao lang meron eh. Ang isang kamelyo na malaki, ang naiinom pa ng tubig nito ay 200 liters. Ilang galon yun? 50 plus gallons of water. So ang dami. Sa 10, i-times mo yung isa, 50 gallons yun lang, times 10, ilang galon mo yun? Ang dami. Iigibin ang dalaga. Ang balunon ay mababa, kuha ng tubig. Next slide, sis. Tingnan po ninyo yun. Iniigib niya. So dito ho, mapapakita natin na si Rebecca ay mayroon na ho dating ugali na pag nagtrabaho may pasobra. Ugali na niya sa bahay nila, sa pamilya nila, na pag inutusan ni nanay, anak, magsaing ka. Si Rebecca hindi lang nagsasaing, namamalansa na rin. Hindi ba kayo? Siya po'y may ugali na gawin ang kahit na hindi iutos na gawin. Mayroon siyang inisyatibo, may sabi doon. Ako gusto ko ang taong may sariling inisyatibo sa buhay. Ayoko ng taong aangat-angat. Ano yung sabihin doon? Papatay-patay. Wala mong konsensya kahit alam na niyang dapat gawin, hindi ginagawa. Hello? Yan po si Rebecca sa bahay, nandun na naumpisahan ang kanyang paggawa ng extra mile. Kaya nung may humingi na estranghero sa kanya hindi na kilala, pahingi akong tubig, iha. Ay sige po, pinainom siya. Nung makainom na si Elizar, sabi niya ng babaeng lalaki si Rebecca, hindi lang po kayo ang papainumin ko, pati na rin ang iyong mga kamelyo. So mayroon siyang ano po? Pusa. Mayroon siyang second mile. Mayroon siyang extra mile na ginagawa sa buhay. So yan po, ang 10 kamelyo naging masaya. Ano po? Dito sa event na ito na ginawa ng dalaga. Ang dalagang mo ito ay napakaraming inigib. Ilang litrong tubig ang inigib na nilagay dyan sa painuman ng kamelyo. Na walang reklamo. Ano ba kayo? Walang reklamo. Trabaho lang ng trabaho. At siya po, nagkamasid po dyan, sabi dito sa next verse, nakamasid lang po si Elizar at ang sabi niya, ito na po ba, Panginoon, ang ibibigay mo sa amo ko? Grabe, no? Yung kanyang hamon na prayer, na feel na ni Elizar, may sagot na. Ano ba kayo? May tugon na. Marapahan natin yung mga dahil sa extra mile na pinakita ni Rebecca, ito po ang reward niya. Sabi po sa verse 22, sabi diyan, matapos makainom ang mga kamelyo, so tinapos mo na ni Rebecca trabaho niya. Inilabas ng alipin ang dala niyang mamahaling singsing. So may reward ng second mile. Hindi lang po mamahaling singsing, 2 pulseras na pawang lantay na ginto. Ano yung pulseras? Dito sa kamay? Dito, bracelet na pure gold. In verse 23, pagkatapos ito'y tinanong niya,
tinanong ni Sir ang babae nung bigyan niya ng reward, sino ba ang iyong mga magulang? Maaari ba kami makituloy sa inyo ngayong gabi? Yan po ang pakiusap ng estranghero na hindi niya kilala, ni Rebecca. Sumagot ang babae, ako po'y anak ni Betuel, na anak ni Nahor at Milka. Ibig sabihin, si Nahor at Milka, lolo at lola niya. Kasi si Nahor at si Milka, lolo at lola niya, at si Betuel ang kanyang tatay. So ito po ay ano ni Abraham to. Kasi si Abraham at si Nahor, magkapatid. So ito po ay pamangkin at ang mapapangasawa niya ay kanyang tiyuhin. Noong panahon po, okay lang yun. Yan. So sabi ng babae ni Rebecca, sumagot ng babae, ako po'y anak ni Betuel, anak ni Nahor at Milka. Sabi po sa verse 25, maluwag po sa amin. Maraming pagkain para sa inyong mga hayop. Kasi dati nintindi kayo mga hayop na hindi magutom. Pagkarinig po nito, verse 26, sino anong ginawa ni Eliezer na nag-pray? Siya po ay tumuod at alipin at sumamba kay Yahweh. Purihin si Yahweh, verse 27 ang sabi, purihin si Yahweh, ang Diyos ng Panginoong kong si Abraham. You see that? After this success, marunong magtaas ang alipin ito sa Diyos ni Abraham. Yan ang topic natin last month. Marunong magtaas. Marunong itaas ang Diyos. Sa ating kanyang worship, sa kanyang pagsamba, pinasalamatan ng Diyos, tinugunan ng Diyos ang kanyang kasal. Ganun po, nakapanin niya sa isip at puso ng alipin ito ang kanyang gagawin. Kaya nung tinugunan ng Diyos, tamang-tama, saktong-sakto, walang lapis, walang kulang, advance pa nga ang sagot ng Diyos sa prayer ng alipin ito. Ang galing ng Panginoon. Palagpakan na natin ang Diyos ay umaga. So, dito po sa next slide, makikita natin si Isaac. Ang pagtatagpo ni Isaac at ni Rebecca. Bago nangyari yan, ang sabi kagad nung makatulog sila ng isang gabi, nagkainan sila, sabi ni Eliezer, paano po yan? Uuwi na ako. Hinihintay na ako ng aking amo. Ang request po dito ng magulang ni Rebecca, pwede bang mag-stay kayo ng isang linggo o 10 araw man lang makapili namin si Rebecca. Dahil si Rebecca po, tinanong, gusto mo naman sumama doon sa lugar ng iyong luluhin na si Abraham at sa iyong mapapangasawang si Isaac. Ang sagot agad ni Rebecca ay upo. Nandiyan ba kayo? Upo, gusto ko pumunta. Grabe, at yan nga po nangyaring may ipa 1 linggo sila nag-stay at pagkatapos inihanda ng magulang ang tagapag-alaga kay Rebecca, ng nurse, nagpadala pa ng nurse. Ang magulang, nitong si Rebecca. At nagpadala pa ng lahat ng personal belongings ni Rebecca, ang magulang. Ganyan po ang pamilya. At yan po, habang 2 linggong naglakbay, sa wakas nagkita ko si Isaac at itong si Rebecca. At ang sabi po dito, verse 66 ng chapter 24 ng Genesis, isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga ginawa niya. Pagkatapos dinala ni Isaac si Rebecca. Ang sabi po ng verse 66, isinalaysay niya kay Abraham po, kay Abraham. Kasama si Isaac. And verse 67, pagkatapos, dinala ni Isaac si Rebecca sa tolda ni Sarah, yung nanay niya, na kanyang ina, at ito'y naging asawa niya. Minahal ni Isaac si Rebecca, at siyang naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina na si Sarah. So ito po ang magandang picture, larawan, at resulta ng misyon na pinagagawa ni Abraham kay Eliezer para sa kanyang naging isang anak na si Isaac. Success. Nandiyan ba kayo? Amen. Bakit success?
Bakit po nagkaroon ng success? Paano naging matagumpay ang misyon? Dahil sa una, sa pananalangin ng servant ni Abraham, si Eliezer. Sa prayer. Kaya kung tayo po gusto natin ng tagumpay sa lahat natin hihingin, huwag tumigil sa kapapanalangin. Yan ba kayo? Pray. Pangalawa, because kay Rebecca, sa kanyang gawain, ugali niyang gawin ang trabaho na may pasobra. Binibless ni Lord yan. Second mile. May pag-usang, igihan, pasobrahan ng higit ang tinatrabaho niya. Siya po ay may inisyatibo. Mga kapatid, kaya may tagumpay ang misyon. Kayo at ako may misyon sa buhay. Pwede natin i-adapt ang bagay na ito. Manalangin at sipagan. Gawa ng inisyatibo ang calling ng buhay. Andiyan ba kayo? Amen. Dahil yan ang kasalalay ng tagumpay. Ulitin ko, magkaroon ng inisyatibo pasubrahan ang calling na gagawin mo ng iyong buhay, makikita ng Diyos. Ikaw ay hindi manilingin sa paningin ng Diyos kapag ginagawa mo ang trabaho mo sa buhay ng seryoso at mayroong inisyatibo. Now, in conclusion, hindi ako magpapakahaba. Dahil meron pa tayong gagawin. Let's try here to typologize the story. Ano po ibig sabihin ng typology? Paglalarawan. Ang istorya nito, una, si Abraham ay kumakatawan sa Diyos Ama. Andiyan po ba mga anak ng Diyos? Yes. Sa Diyos Ama, kumakatawan siya si Abraham. Siya ay mayaman, pinagpala, ganyan ang ating Diyos. Wala na siyang kailangan pa sa buhay. At si Isaac, sino kumakatawan kay Isaac? Ang Panginoong Yesu Cristo. Bugtong na anak si Isaac. Si Cristo din bugtong na anak. Yan. At si Cristo po ay naghahanap ng nobya. Siya ang nobyo. Naghahanap siya ng nobya. At dito po, ang naghahanap para kay Cristo ay si Eliezer. Sino kumakatawan kay Eliezer? Faithful servant si Eliezer. Ito po ay ang mga servant, ang mga pastor, at ang Holy Spirit na nasa mga lingkod ng Diyos. Sila naghahanap ng maigi na magiging nobya ni Yesu Cristo. At si Rebecca, sino kumakatawan kay Rebecca? Ang simbahan. Nandiyan ba kayo lahat? The church. Type of the church si Rebecca dito. Hinahanap dapat ni Kristo sa church. Ano po? Ay yung marunong mag-pray. Ano po? Buong puso at marugdog na mananalangin. Hinahamon ng Diyos sa panalangin. Alam po ninyo, importante yan sa buhay. Pangalawa, hindi lang po hinahamon sa prayer ang Diyos. Ang Rebecca na ito na hinahanap na magiging nobya ng Panginoon ay gumagawa ng extra mile. Andiyan ba ang mga anak ng Diyos? Pusa at mula sa puso nila ang ginagawa nila para sa simbahan. Hindi na po inuutusan gawin. Gustong-gusto yan ng nobya na gawin para sa nobyo ang mga bagay na kaibig-ibig para mapa-inlove siya lato sa kanyang nobyo. Ganun din ang nobyo, ginawa ang lahat para sa maging nobya. Alala mo niyo ba sa Matthew 25, mayroong illustration para ko ng Panginoon doon. Ilang pong virgins ang nandun mayroong naghihintay sa nobyo. Do you remember the story in Matthew 25? Ang pagdating ng nobyo, inaasahan. Pero yung 5 ay hindi matalino, yung 5 ay matalino. Bakit hindi matalino yung 5? Ang kanilang para ay laging mayroong oil, may sindi ang kanilang para. Pero yung 5, hindi matalino, para easy ang buhay. Wala, nung dumating ang nobyo, hindi masindihan ang kanilang ilaw. Bakit? Walang
ilaw, walang gaas ang kanilang lampara. Ay, nung dumating ang nobyo, sino ang nakasama at nakasama ng nobyo? Yung 5 matalino. Ikumpara natin sa church ngayon. Ang church, kung patuloy tayo nananalangin na walang pati, pray without ceasing, mananatiling may oil ang iyong lampara. Amen. Huwag kayo mananatiling gumagawa, may kasipagan para kay Lord. May inisyatibo, hindi ka na dapat itulak at i-force. Amen. Kapag ginawa mo yan, mapapaindag lalo ang Panginoon sa iyo, ang iyong lampara mananatiling may linaw. Amen. Para pa natin ang Panginoon. Bigyan kayo ng halimbawa ng extra mile na gagawin natin hamon ko sa lahat. Sa naging misyon namin mag-asawa sa Madela, Quirino, hindi na dapat matuloy ang seminar sa Madela dahil marami ko gusto, pero sa mahal ng registration na 3,000 ang isa, hindi na kaya mga worker ng church. Sabi ko, Pastor Mon, by faith, bibigyan natin ng scholarship grant na 50% ng 10 na worker mo. Tuwa-tuwa sa Pastor Mon. Yay! Sige po, Pastor, salamat. Ako po, pinapalang po ang mukha ko sa mga kakilala ko. Binigay ko yung sitwasyon na pangangailangan sa Madela. May nag-respond ng isang yapigo namin dati, taga Davao, at General Santos City, negosyante. Tinugon niya ang need ng Madela. Kaya tuloy kami doon. Tinuruan namin ng Thompson Workshop ang mga pastor. Tuwan-tuwa po sila doon. Ito po yung 10. Pero tumalong po ay kulang-kulang 30. Tuwan-tuwa sila nung mag-graduate, mayroon pang Bible. Ay nung graduation, alam niyo po, sobra-sobra tuwa nila dahil may nang gumawa ng extra mile para sa kanila. Palampakan natin ang Panginoon. Pag ginawa natin ang ating misyon sa buhay, hindi lang pang sarili, kundi inisip natin kapakanan ng iba. You are obliged to do extra mile in behalf of His worker of the Lord. They are worth silang tulungan. Dahil mga lingkod ng Diyos to, mga worker ng Panginoon to, nagtatayo sila ng napakalaking building, the tabernacle, na worth hundreds of millions. Nag-donate ng isang mayaman, isang hektarya, pinatatayo nila ng isang tabernacle na ang seating capacity is 1,200. Kanila ito binubuhusan ng panalangin. At ginagastusan ng lahat sama-sama para matapos. Sabi niya, Pastor Johnny, by next year, God willing, we will invite you to come and celebrate the goodness of God to this church. Dati ko siyang assistant pastor sa Pasay, si Pastor Monica Simuan, bishop na siya ngayon. That's why we have a very good bonding when we were there. They treated us queen and king. Libre lahat, pati pagkain, libre lahat. Nung umuwi kami, sobra-sobra ang pag-ultang sa sakyan, sobra-sobra blessing ang binibigay sa ating mag-asawa. Why? Because sinamahan namin ng extra mile. Pagpalampakan natin ang Panginoon. And then po dito sa tabok, another slide. Another slide. Yan. Sa tabok ko, marami din ang umattend sa Tabok City, Kalinga. September 12 to 13. Kami po, kasama ang church na ito, nagpadala ng noodles, nagpadala ng kape, 3-in-1, nagpadala ang ating head pastor, ng pagbili ng tuwalya. Pastor, dyan na punta yan. Pastor ba, dyan na punta yung tuwalya. Ayan po, tuwan-tuwa sila. Bakit po tuwan-tuwa? Kasi hindi lamang sila nakatanggap ng Thompson Bible na training paano gumawa ng sermon using Thompson. Mayroon pa pong pa-extra ang ministry ng Thompson. Palapakan natin ang Panginoon. Tuwa-tuwa! At nung kami umuwi,
isang tao, negosyante, pastor, halika, punta tayo ng gasoline station sa Petron. Bakit? Pupunuin ko ng gasolina sa sasakyan mo. Nagpadala pa ko ng brown rice, nagingga rice na brown, isang sako sa amin. At dami pa pong offerings. Pag nag-shake hand, may laman pa ang kamay. Di ko. Bakit? Bakit po nangyari yan? Because may gumawa ng extra mile para sa kanila. Kaya ito po ang ating manalangin. Kagaya ng ginawa ng ating pastor dito, head pastor. After nila makilala si Lord, ang extra mile din po agad sila. Umuwi dito sa Pilipinas, sa Imus, para ibahagi si Kristo sa iba kahit sana nag-i-enjoy na sila mag-retire. Mag-enjoy na sa retirement. Pero hindi po. Nag-enjoy dahil ginawa yung extra na pinagagawa ni Kristo dahil dito sa Imos ang simbahan ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? So itong KOCC ay bunga ng kanilang extra mile. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero kailangan natin samahan siya sa pagdarasal, sa pananalangin. At samahan din natin siya sa kanyang extra mile. Kaya din lahat tayo dito maging extra mile din ang gagawin para kay Lord. Pag walang ganyan, walang time ang gawain ng Diyos. Pag wala po tayong inisyatibo, wala tayong tiyaga, wala tayong pananampalataya, pananalig, kagaya ni Abraham, hindi mo magtatagumpay ang gawain ng Diyos. Nawa ang church ng Panginoon ganito din pananaw sa buhay. Kaya ngayong umaga, aawitin natin music ang tanging ano pa pa kayo nito bro? Tanging pagmamahal. Walang ibang nagmahal pag dito sa amin ang tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita purihin ka bilang mga tangganan pagmamahal. At tanong, saan at kanino mo iaalay ang iyong lakas, kapatid? Saan, kanino iaalay ang natitirang buhay at lakas? Tawag, ang natitirang lakas ang buhay natin, iaalay natin sa paglilingkod kay Jesus. Awitin po natin ang awitin ko na may panalangin sa Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Mahal sa akin ang tulad mo. Hallelujah. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Unayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Ikasan sa iyo ay natamo. Sa iyo ang
paglilingkod sa Panginoong Yesus. Panginoon Diyos, narinig mo ang iyong narinig ni mga anak ang iyong salita. Mula sa puso mo na mensahe na nilagay mo sa puso ng iyong lingkod at pinarating mo sa puso ng iyong mga anak na iyong umaga. Nawa, O Diyos, sa huling panahon ito ng aming pamumuhay bago ka dumating, gagawin namin ang buong pananalig, pananampalataya at pananalangin na maghihintay kami, na hindi kami magsasawa. Gagawin namin ang aming buong sipag at tatag sa pagsunod at paglilingkod sa iyo lamang. Aming Diyos, aming Diyos. Ikaw ang unang nagsakripisyo para sa amin. Hayaan mo na ibalik namin sa iyo. Paghahanda, nasasalubong kami sa iyo ang mga gawain na pinagagawa mo sa bawat anak mo, bawat isa. Salamat po. Gawitin natin muli ang awit na ito. Ikaw ang hari.